to Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Maling tao ang sinisisi. Ito ang balta ni Senator Bongo kay former Senator Antonio Trillanes IV matapos siyang sampahan ng reklamong plunder sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Ayon kay Senator Bongo, lumang mga paratang na ang ginagamit ni Trillanes at maituturing na diversionary tactic upang ilihis ang atensyon ng taong bayan sa mga totoong sangkot sa flood control scandal. Hamon nito kay Trillanes, kasuhan ang mga opisyal ng gobyernong nadidiin ngayon sa isyu ng korupsyon na aniya ay kilalang kilala rin ng dating senador. Sila yung contractor, sila pa yung congressman. Sila yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mong habulin dahil financier mo nga. Tama yung sinabi ni Senator Bato noon na may mga financier ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon nanggaling pa sa flood control. Yung pag-iimbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. Patong-patong na reklamong paglabag sa Plunder Law, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct for Public Officials ang isinampa ni Trillanes laban kay Senator Bongo at dating Pangulong Rodrigo Duterte kaninang umaga dahil umano sa nasa 200 o katumbas ng higit kumulang 7 bilyong halaga ng mga government infrastructure project contracts na ibinigay sa CLTG at Alfrego Builders. Ang mga kumpanyang ito na pagmamay-ari ng ama at kapatid ng senador ay nangyari umano karamihan sa panahon ni former President Duterte. Bagay na labag sa batas dahil sa conflict of interest. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Bukod anya sa documentary evidences, ang pagiging special assistant nito kay FPRRD ay isa pang basihan kung paano nito kayang impluwensyahan ang paggagawad ng mga kontrata sa pamamagitan ng joint ventures. Si Bongo, kasi siya yung central figure dun sa tatay at kapatid, tapos yung kanyang relationship with Duterte enabled this thing to happen. Mariin naman itong pinabulaanan ni Senator Bongo. Anya nang naging special advisor siya noong Duterte administration, hindi kailanman tumapak sa palasyo ang sinuman sa kanyang mga kamag-anak. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Because I observe delikadesa at hindi po sila nakakalapit sa akin. Giit ng senador, wala na sa kapangyarihan niya kung mga negosyante ang kanyang pamilya. Ngunit hindi niya kailanman ginamit ang kanyang posisyon sa gobyerno para sa pansariling interes. Hindi to titigil si Trillanes. Sabi ko nga, taon-taon niyang gagawin yan. Hindi yan titigil hanggat palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin ng Panginoon ng aking mga kamag-anak. Samantala, hinikayat naman ng senador ang Independent Commission for Infrastructure, Department of Public Works and Highways at Office of the Ombudsman na panagutin na ang mga tunay na sangkot sa flood control scandal. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.